Hello po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid, mga kapatiran, mga kaibigan at mga tagapanood. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating live, sa ating midweek. Salamat sa mga naunang nandyan ngayon na naghihintay sa akin, sila Brother George Ernesto Agudo, si sino pa ba yung mga nandyan at salamat sa inyo dahil tayo ay magkakaroon na ng isang pag-uusap sa Miyerkules na ito. Sana ay tayo ay magsama-sama muli ngayong gabi at tayo ay mag-uusap tungkol sa isang napakagandang topic na ating gagawin ngayon. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalahating sanlinggo na ating naranasan. Tayo ay ligtas at tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At marami ring nakaranas ng hindi maganda, pero mararamdaman natin ang guidance ng ating Panginoon ay nandirito. Muli po ay hinihingan ko po kayo ng isang samahan ako na tayo po ay manalangin sa gabing ito bago natin pasimulan ng lahat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kalahating sanlinggo na kami po ay inyong biniyayaan, pinagpala, iningatan at pinotektahan. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Salamat po sa lahat ng ayuda na patuloy niyong binibigay sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan na nagagawa, sa aming mga pagkukulang sa inyo, sa mga kahinaan namin na hindi po namin napaglalabanan, sa mga bulong ng banal na espiritu na minsan ay binabaliwala po namin. Patawad po at sana po sa gabing ito sa aming sharing ay makapulot po kami ng aral na maayos, aral na maganda at aral na kapupulutan ng mabuting gabay para sa amin sa aming buhay. Muli po ang hinihilingan po namin ng inyong banal na espiritu na sumaamin po at samahan kami upang ang lahat po namin pag-uusapan ay maging kaayon sa inyong banal na kaloob. Muli po, salamat sa inyo at ang lahat po hinihiling namin ikiusap at pinagpapasalamat. Kalakip ang mga taong nakikinig, nanonood sa gabing ito na ingatan po sila at gabayan. Ang lahat po ay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa isang kasi nung Miyerkules, kung natatandaan nyo, ay ang ating napag-usapan ay tungkol sa mag-asawa na kung paano nila itatrato yung kanilang mga yung kanilang mga asawa. Ngayong gabing ito, ang pag-uusapan muna naman po natin ay yung tungkol sa mga anak. Kasi alam niyo naman ang mga bata ngayon ay hindi na katulad nung araw. Ang mga bata ngayon ay sila ay iba ang hilig. Sa kapanahunan natin ngayon, iba ang kanilang nagiging ugali. So, tayo po ay dadako na sa isang pag-aaral at sharing na sana kayo po ay makarelate sa ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat ay pakinggan po muna natin ng isang tanging bilang na ihahandog ng ating kapatid na Sister Marites Tabion na isang kapatiran buhat sa Balasing SDA Church. Pakinggan po natin siya.
Meron. Maraming salamat kay Sister Marites. Hindi ko na tinapos yung kanyang awiting sapagkat nagkakaroon po tayo ng technical problem. Pakikinggan po natin ito sa Biyernes. Napakagandang awit. Salamat kay Sister Marites sa kanyang effort na napakagandang tinig, napakagandang sound system. Sayang nga po nagkaroon ng technical problem. Sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin, ang nabanggit ko kanina, ay tawag dito ay yung tungkol naman sa mga anak. Sana maraming anak ang nakikinig ngayon at nanonood sa ating tatalakayin. At sana pumasok ito sa inyong puso. Mababasa po natin ang sa utos ng Diyos ang unang utos para sa tao kasi yun po ay kung makikita niyo diyan si Moises sa gawing kanan ng inyong screen ay meron siyang hawak na 2 tableta ng utos. Yung nasa unang 4 na utos, yun po ay para patungkol sa Diyos. At yung nasa kanan po, ay yun ay patungkol, yung 6 na utos ay patungkol para sa tao. At ito po yung unang utos para sa tao. Sa Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano daw po ang sabi? Igalang mo. Diniin po ito, idiniin. At sinabi na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Bakit sinabi ng Diyos na igalang? Kasi marami po ang hindi gumagalang sa kanilang magulang. Marami po napatapos silang palakihin. Marami po pagkatapos silang pag-aralin. Pagkatapos silang pakainin, ibigay ang kanilang gusto, ay hindi na nila ginagalang ang kanilang mga magulang. Sa paanong paraan? Maraming paraan. Pag-uusapan po natin yan. Okay. Ang susunod po, sabi sa Colosas 3:20, mga anak, ayan, binanggit ang mga anak. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay sapagkat sino daw po ang nalulugod? Nakalulugod ito sa Diyos. Ulitin po natin. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Konti lang ba? Maya-maya ano sabi ay partial lang ba? Ang sabi sa lahat ng bagay. Bakit sinabing sa lahat ng bagay? Kasi ang magulang po ang siyang nakakaalam
na kung ano ang dapat ipagawa sa anak, lalo na sa gawaing bahay, lalo na sa eskwelahan. Ay sabi ay hindi partial kundi lahat, sapagkat hindi na naisin ng magulang ang mapasama ang kanyang anak. Hindi ko po binabanggit dito yung mga magulang na masasama. Meron din po naman talaga. Kaya nga tayo po ay sinasabihan dito na sundin, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay. Tanyo, at natutuwa ang Diyos. Kaya mga anak, yan ay tagubilin ng Panginoon. Sapagkat pag kayo ay masunurin sa anak, ang Diyos ay matutuwa. O nga po pala, isisingit ko, nakalimutan kong sabihin kanina. Kung meron po kayong prayer request, ay pakilagay po dyan sa ating comment upang tayo ay maisama natin sa panalangin, sapagkat ngayon ay araw ng panalangin o tinatawag na midweek prayer, na sana ay pakilagay nyo dyan at pakishare na rin po ito upang yung ating mga kaibigan na hindi ko friend ay makinabang din. Sapagkat ang sasabihin natin o pag-uusapan natin ngayong gabi ay hindi ito basta pag-uusap lang. Lahat na ito ay may referensya at nagbubuhat sa Biblia. Basahin natin yung nasa episode 6:1. Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang. Tanyo paulit-ulit, mga magulang. Kanina daw po alang-alang, alang-alang sa Panginoon. Ito ba ay masama? Ito ba ay hindi mabuti? Ang nakalagay dito sapagkat ito ang nararapat. Ito ang tamang gawin. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Natutuwa ba kayo pag nakakita kayong bata na hindi sumusunod sa kanyang magulang o pasaway? Nakakita na kayong pasaway na bata? Alam nyo nung araw, naaalala ko nung kami maliliit pa. Kapag tinignan kami ng aming mga magulang at nakita namin silang nakatingin sa amin, lalo't pag may bisita, hindi na kami kikibo. Alam namin na nagagalit na. Kasi may mga bata, marahil ito yung naranasan namin nung araw, na kapag may bisita, lalo kaming nagpapasikat. Lalo kaming nagpapabida-bida, ganon. Nagpapapansin, papam, sabi nga, nagpapapansin kami sa bisita. Kaya nga, ang nangyayari, medyo ang magulang ay hindi gusto yung ganon dahil napapansin ng bisita na kami ay, ang tawag nung araw ay, kung di ako nagkakamali, walang urbanidad. Alam niyo ba yung walang urbanidad na tinatawag? Ito sa school ay tinatawag na, may subject na noon na tinatawag na GMRC. Sino po ang nakakatanda sa atin sa GMRC? Meron pong grade sa card yun. Ang ibig sabihin ng GMRC ay Good Manners and Right Conduct. Ewan ko kung sino nakakatanda sa inyo nun. Ngayon ba ay meron pang ganun? Hindi ko tatanungin ko itong acting mga kasama. Meron pa bang GMRC ngayon? Ha? Ano may EP na ano ibig sabihin ng EP? Ha? EP baka edukasyong pagkatao. Yan, siguro. Hindi ko na po ang alam ngayon dahil ang naalala ko nga noon ay yung GMRC. Kapag yun ang nire-recite ko yung Panatang Makabayan ngayon, iba na pala ang Panatang Makabayan ngayon kaysa noon. So naiiba na po. So, yun ang sinasabi na GMRC, yung Good Manners and Right Conduct. Basahan natin yung sa Kawikaan. Kawikaan 8:1. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Ibig sabihin wala naman ibang mag-aaral sa atin kundi ang ating mga magulang. Ang sabi nga sino ba ang unang nagtuturo sa anak? 'Di ba? Ang magulang o yung ama? At sabi rito, at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Kung atin po itong hihimayin, mga kapatid, mga tagapakinig, tagapanood. Bakit sinabing dinggin mo ang aral ng iyong ama? Sundan mo ito kung ano ay yapak ng ugali ng iyong ama, lalo dito'y mabuti. Sundan mo. At sabi, huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Alam niyo ba yung ibang tao, yung ibang mga anak, porke ang nanay ay malambot, mabait, mahinhin,
Hindi na sinusunod. Hindi na sinusunod. Alam niyo, pag inutusan, ay maghugas ka nga ng plato, ano isasagot? Wait lang po. Ganon. Ay magwalis ka nga anak, wait lang po. Kasi nagsiselfone o may ginagawa. Nung araw, ang mga kabataan ay hindi ganyan. Pag inutusan ngayon, susunod ngayon. Kasi alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi noon nakakatikim po kami ng palo. Takot kami sa palo. Masakit. Saan pa? Natakot kami sa pingot, sa kurot. Natatakot po kami ron. Kaya kami sumusunod agad. Ngayon, kung minsan hindi ko alam kung tama yung ginawa ng ng batas na bawal mamalo ng bata. Lalo na po ito yung ginaya yata sa Amerika na yung pagka may magulang na mamalo ay tatawag sa 911. Inadapt ng Pilipinas, ito yung tinatawag na yun yatang sa bantay bata. Parang ganun. At pwede mo silang ireklamo sa pulis doon sa Women's and Children's Desk. Kaya tayo po ay nagkakaroon ngayon ng matitigas ang ulo na bata. Sinasabi nga minsan pagpapaluin ay, naku, ibarangay mo pag sobra. Pag sobra. Pero pag tamang disiplina ay hindi naman po. Alam nyo, mayroong utos ang Diyos tungkol sa mga lumalapastangan sa magulang. Ano yung lumalapastangan? Yung sumasagot. Kung minsan lalo't napag-aral mo na, napalaki mo na, napalakas mo na ang katawan, naalagaan mo na, pag malaki na at may trabaho na, mataas pa ang boses sa magulang. At lumalaban na. Naalala ko nung araw, nung kami ay nakatira pa doon sa Quezon City, meron kaming kasamahan sa bahay. Ito po actually ay sorbitero ng tatay ko na sinasaktan yung nanay. O lalo't pagka dumating siya na hindi niya gusto yung ulam, sinasaktan talaga. Pinapalo. Napakalapastangang anak. Nung sinaway ng tatay ko, ang sabi niya, bakit? Nanay ko naman yan. O, anong karapatan mong saktan ng nanay mo? Kaya nga ang utos ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Meron dito sa Exodo 21:17. Babasahin po natin. Ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Tayo nyo? Lumapastangan, sumagot, lumaban. Ang sabi, papatayin. Yan ay utos. Utos po yan ng Exodus ay ang ibig sabihin niya ay kalawang aklat ng lumang tipan. At nandito po ang mga batas. Okay, ang sabi po ay papatayin. Sundan po natin ang susunod na talata sa Deuteronomio 21:18 hanggang 21. Ito pakinggan nyo ho at basahin yung mabuti. Kung ang isang tao ay may anak na lalaki na matigas ang ulo at suwail na ayaw makinig sa kanyang magulang kapag siya'y dinidisiplina. Kung ayaw makinig, kapag siya ay sinasaway o dinidisiplina, sabi, dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa mga tagapamahala doon sa pintuang bayan. Ito po yung sinasabi na kung barangay o pulis, dadalhin daw po doon. At ito sa 20, sabi ay, sasabihin nila sa mga tagapamahala. Ito po yung yung mga otoridad. Matigas ang ulo nitong anak namin at rebelde siya. Ibig sabihin, hindi sumusunod. Ayaw sumunod. Matapang pa. Hindi siya sumusunod sa amin. Gastador siya at lasenggo. Ibig sabihin, talagang masama ang ugali. Pagkatapos, dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Tanyo, ang bigat. Kung makikita niyo yung larawan dyan sa bandang kanan sa ibaba. Ganyan po ang gagawin. Narinig ito ng lahat ng Israelita at matatakot sila. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. So, kailangan pala disiplinahin. Ang bigat po?
babatuhin hanggang sa mamatay. Yan po ang batas nung araw. Siguro kako nung araw ay walang suwail, walang palasagot. Ano pa? Walang batang hindi sumusunod sa magulang. Dahil yan ang mangyayari. Ang sabi pa nga ay gastador at lasenggo. Tanyo. Talagang undisiplina noon ay grabe. Naalala ko nung araw, nung kami mga bata, kumisan ay inis kami kapag kami ay pinapagalitan. Ayan na naman, papagalitan na naman kami. At kapag kami ay talagang sobrang tigas ng ulo, yung papaluin talaga. Pinapalo talaga kami, naranasan namin ng paluin talaga. Kung minsan yung kawayan ba na manipis, o kaya yantok, ay nakakatikim ho kami niyan. Ganyan ang klase ng pagdidisiplina nung araw. Kaya, salamat sa Diyos, salamat sa aming mga magulang na lumaki kaming maayos. Lumaki kaming matino. Salamat sa kanilang mga pangaral. Ang sabi sa Kawikaan 29:15, tadyo ang sabi rito, ang pamalo at saway, ang sabi, ay nagbibigay karunungan. Oy, yun ang sinasabi ko kanina. Kapag ikaw ay pinapalo o sinasaway ng magulang, tatandaan mo ito eh. Sabihin nyo, hindi na po ako uulit, hindi na po. Aray ko po, hindi na po ako uulit. Ewan ko kung naranasan nyo yan. No? Yung mga edad namin na to, yung hanggang sa edad na 40, 30 ngayon, palagay ko ay naranasan nyo yan. Meron pang araw nung araw binibitin sa sako, sinasilid sa sako. Meron pa pinadidi pa sa munggo. Paluluhurin sa munggo. Ano pa? Kapag hindi nakakapag-aral, padidipahin at lalagyan ng libro sa magkabilang kamay at tatapikin na gano'n pagka bumababa na. Ganyan ang style na pagdisiplina noon. At ang sabi ay nagbibigay ng karunungan. Ngunit ang bata, tanyo to ha, ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Paliwanag po natin. Kung ang anak nyo ay hindi nyo sinasaway, o ikaw hindi ka sinasaway ng magulang mo, at ang ugali mo ay magaspang, bastos, hindi ka gumagalang sa matatanda kahit hindi mo magulang, wala kang disiplina sa iyong sarili, ano pa ba ang hindi dinidisiplina? Sa haba ng pila, umo-overtake ka, nandadaya ka, hindi ka marunong ng gawaing bahay. Ang sabi rito ay binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Tatanungin, sino ba ang mga magulang yan? Ang sabi ay, ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa diyan sa batang niya? Pati ang iyong mga magulang. Tanyo, ang sabi nga ay, pag ang ugali ng anak ay ganoon, nababato sa magulang na siguro hindi magaling magpalaki. Tanyo, kaya nga sabi, humihiya sa kanyang ina. Bakit sa ina? Kasi ang ina po ang naiiwan sa bahay. Ang tatay ay nagtatrabaho. So, ang nanay ang first teacher ng bata. So, ang nanay ang dapat dumisiplina sa anak. Pero, kahit na gano'ng kagaling magdisiplina ang magulang, pagdating sa bahay, disiplinado talaga. Pero pag ang anak ay napunta na sa labas at nabarkada o nagkaroon ng kaibigan na hindi mabubuti ang impluwensya, nag-iiba ang ugali. Nag-iiba ang asal. Kaya nga may kasabihan sa English na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo. Sigurado ganun ka rin. Kaya dapat pala ang isang bata, hindi naman kailangan na huwag kang makipagkaibigan. Makipagkaibigan ka o makipagbarkada ka. Pero piliin natin. Piliin natin ang pagiging kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaibigan mo, ang magiging impluwensya mo. Magiging impluwensyahan mo to. Pero mas mahalin mo ang iyong pamilya. Kasi wala ka lang magagawa, pamilya mo na sila eh. Mahalin mo.
Kung sakaling ang mga magulang mo ay hindi marunong magdisiplina, disiplinahin mo sarili mo. O may isip ka naman na ibinigay ng Diyos. Meron ka namang karapatan na mamili. Tanyo, yung iba ay napeperwisyo ang kanilang buhay dahil sumasama sa mga barkada. Ang sabi ay, wala, ito napuntahan ko, wala na akong magagawa. Hindi po. Hindi mga anak. May magagawa kayo, pwede kayong mamili kung sino ang kakaibigan ninyo. Halimbawa, meron kang kaibigan ng masamang influence at inaalo ka ng halimbawa mag-drugs, pwede kang tumanggi, wala siyang magagawa dahil katawan mo yan. Halimbawa ay nababarkada ka at mas pinipili mo pang mag-video o mag-cellphone kaysa mag-aral. Choice mo yan. Walang ibang nangyayari sa katawan mo kundi ikaw rin. Sapagkat yan ay katawan mo, ikaw ang mamimili. Basahin po natin yung susunod sa Kawikaan 29:15. Ito po, paluin ang bata upang siya ay ituwid. Ano sabi? Baluktutin ba? Hindi, ang sabi, ituwid. Ay nakapagtuturo sa kanya ng kabobohan ba? Ang sabi ay karunungan. Karunungan na sabi. Ngunit kung pababayaan lang siya, nakapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Karelate po ito ng isang nabasa natin. Kung pababayaan lang siya, edi isip ng bata na, ay okay lang pala itong ginagawa ko eh. Okay lang pala ito eh. Ang nangyayari ano po? Masama ang ugali. Kung kailan may bisita at saka nagpapasikat. At ito pa ang bawal sa amin noon, mga kapatid, mga tagapanood at tagapakinig. Alam nyo, bawal na bawal sa amin ang may bisita, may ibang tao sa bahay at nagmimerienda, nakatanghod ka, nakaganon ka, nakatingin ka sa kumakain. Naku po, bawal na bawal. Humanda ka pag alis ng bisita. Ganyan ang urbanidad nung araw. At pag tinignan ka ng magulang mo, humanda ka na. Maghanap ka na ikakatuwiran mo. At siguradong may tama ka. May palo ka. Kita nyo ang style nung araw. Napaka sabihin natin mabagsik, pero nagdidisiplina. Anyo? Hindi ka pwedeng hindi tatamaan. Kaya sana yung mga bata naman ngayon na hindi nakakatikim ng ganun, napakaswerte nyo. Ako po, mga kapatid, mga tagapanood, ako'y napakaswerte ko sa aking mga anak. Hindi po sila pinapalo. Pero sila'y nagdidisiplina. Nasidisiplina po sila. Dahil may talagang mga bata na likas ang kabaitan. May mga bata na likas ang kanilang paggalang. May mga bata na likas ang kanilang pagiging matulungin. May mga batang ganon. Pero may mga bata na likas yung ganon. Sabi ko kanina, pag nabarkada, nawawala yung likas. Bas pinipili nila yung kadiliman. Ano po yung sabi sa susunod na sa Kawikaan 22:6? Ang sabi, ang bilin ay ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Yan po ay binili naman sa mga magulang. Habang maliit yan, turuan mo na. Turuan mo na sila kung papaano ang gagawin sa buhay, kung ano ang dapat nilang ayusin. Na ikaw naman bata, at pag tinuruan ka ng iyong mga magulang, yakapin mo ang turong ito dahil ito ay gagamitin mo pag ikaw naman ay nagkaroon ng pamilya. Di ba? Ito ay magiging guide mo, reference mo o manual mo kapag ka ikaw ay nagkaroon na ng mga anak. Kung papaano mo sila palalakihin. Kung papaano mo sila didisiplinahin. Pwede namang hindi mamalo. Kausapin mong mabuti. Kausapin mong mabuti ang bata. At sabi rito, hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kita nyo? Tataglayin mo ito hanggang sa iyong paglaki. Maraming tagubilin po ang Diyos sa atin.
maraming disiplina na dapat nating gawin. Tulad nung batuhin hanggang sa mamatay, hindi naman po kailangan umabot doon. Kaya dapat ang bata ay magkaroon ng disiplina. Tignan nyo, maraming napapariwara. Maraming hindi na papunta sa kabutihan. Ang kanilang buhay ay nasasayang. Bakit? Kasi binabayaan nila ang turo ng kanilang mga magulang. Pero may mga magulang din naman na hindi nagtuturo. May mga magulang na nagtuturo ng kasamaan. Pero bilang lang po yun eh. Kung ang magulang nyo ay nagtuturo ng kasamaan, bakit nyo susundin? May sarili kang isip. Di ba? May sarili kang, may sarili kang desisyon kung ito ba ay tama o mali, ito ba ay dapat kong gawin. Baka pag ang anak ay nagkatrabaho na, lumaki na, at ang kanilang mga magulang ay mahina na, baka sipa-sipain na lang sa isang tabi. Naalala ko yung kwento nung araw ng aking teacher. May isang tatay na ang kanyang tatay din ay nakatira sa kanila. So meron siyang isang anak na lalaki. Yung tatay na sinasabi ko ay meron ding isang anak na lalaki. Yung lolo ng batang ito, yung tatay ng tatay niya, ay nakatira sa kanila at nakita ng anak na yung lolo niya ay pinapakain sa bao. Sa bao na lang. Ang sabi ng anak ay, Daddy, bakit niyo po pinapakain si lolo sa bao? Kasi anak, nakakabasag na lang ng pinggan eh. Ay, ganun po ba? Ganun po ba? O kasi anak, pag pinakain natin sa pinggan hindi na siya neat kumain. Ay, ganun po ba? O ganyan talaga matatanda? Ay, ganun po ba? Isang araw, pagkagaling ng tatay sa trabaho, nakita yung anak niya. Nakita niya anak niya. Naghahanda na ng bao at kinikinis niya na ito. Uy anak, very good na. Para ba sa lolo mo yan? Hindi, Daddy, para sa iyo sa pagtanda mo. May kakainan ka na. Nagulat ngayon yung tatay. Kasi yun ang tawag dito, yun ang pinalaki niya sa kanyang anak. Kita nyo? Pero alam nyo, ang mga magulang hindi na lang kumikibo. Meron pang isang kwento akong kukwento sa inyo. Isang tatay ulit ay meron tatay. Naiinis niya siya doon sa kanyang tatay. Dahil, tinatawag dito? Ulyanin na. Ulyanin na ang tatay niya. Tapos, yun nga, katulad ng kung saan-saan na lang minsan nadudumi, kung saan-saan na lang nagkakalat, hindi na tama ang pag-iisip. Hindi naman niya madala sa tawag dito, sa home for the aged dahil wala siyang pera. So napag-desisyonin ng anak na ito na ililigaw ko na lang si tatay sa gubat. Ang ginawa niya, tatay, sabi niya ganun. Halik kayo. Pasan kayo sa akin kasi yung tatay niya ay hindi na kayang lumakad. Mahina na ang tuhod, hindi na kayang lumakad. Pasan kayo sa akin. Kaya dadaling niya na sa gubat. Di pinasan niya yung tatay niya. Habang naglalakad sila patungo sa gubat, doon sa pinakamalayong gubat, at iiwanan na niya ang tatay niya, lumalakad sila. Iiwanan niya na, pababayaan niya na hanggang sa mamatay. Ang nangyari habang naglalakad sila sa gubat, itong tatay, itong lolo, yung matanda, ay nagbabali ng sanga, binabali yung mga puno, yung mga sanga, habang sila ay naglalakad. Bali ng bali, putol ng putol. Hanggang sa malayo na sila, nilalakad nila. Napansin ng anak, tatay, bakit bali ka ba ng bali ng sanga dyan? Bawat dinadaanan natin puno, binabali mo ang sanga. Bakit ba? Anak, kasi alam ko, iiwanan mo na ako dun. Nararamdaman ko yan. Dahil nagsasawa ka ng mag-alaga sa akin. Okay lang yun, anak. Medyo na-andap yung anak dahil nararamdaman pala ng magulang. Ang sabi ay,
Sabi ng anak, eh bakit naman kayo bali ng bali na sanga? Sa layo ng pinuntahan natin, anak. Tiyak na maliligaw ka. Sundan mo lang yung mga pinagbabali kong sanga. Yun ang guide mo para ka makauwi. Tanyo, nakonsensya yung anak. Hindi na niya iniwanan ang kanyang tatay. Kaya, mahalin natin ang ating mga magulang. Walang ibang magmamahal sa anak, kundi ang magulang. Dito po sa susunod na slide, ay hindi ko alam kung mapiplay ko ito. Ito po ay nabasa natin. Susundan ko ito po siya. Oh. Ang sulat ni nanay at tatay. Pakinggan po natin. Babasahin ko na lang. Yan, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata at nakakabasag ako ng pinggan at nakakatapon ng sabaw sa hapagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda. Naaawa ko sa sarili ko tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko na maiintindihan ang sinasabi mo, huwag mo sana ako sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Kung ako man sana ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sinamplaka, baka basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba, anak, noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon ka nagungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin ang sana ang aking amoy. Ako'y amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit. Kapag nalalabigan, huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo ba nung bata ka pa? Ayun, pakinggan na lang po.
Ayun po, sana ay naantig ang inyong damdamin sa pagtrato nyo sa inyong mga magulang. Marami po akong kilala na pinababayaan na ang kanilang mga magulang, ni hindi na sinisilip. Pinababayaan na lang yung iba nga mabuti pa yung iba nilalagay sa home for the aged. Sana ay maging mabait tayong bata. Kami, malapit na kami, sabi nga kami ay nasa winter time na. Kaya sana ang aming mga tagubilin sa inyo ay lagi niyong tatandaan. Mahal namin kayo mga anak. At sana mahalin nyo rin kami. Lahat ng tagubilin namin sa inyo, lahat ng bilin namin sa inyo, ay gawin nyo. Mag-aral kayong mabuti. Huwag niyong unahin ang cellphone nyo. Baka minsan hindi nyo na kami naaalala. Minsan may dinaramdam din kami. At sa inyong pagtanda ay mararanasan niyo rin ito. Tanyo sa episode sa isdos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang sabi na siyang unang utos na may pangako. Ano ba yung pangako na yun? Upang humaba ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Yun po ang sabi. At ang Panginoong Hesus po, nung siya ay nandito sa lupa, nung siya po ay kasama niya yung kanyang mga magulang, si Jose at si Maria, ang sabi ay sa Lucas 2:40, lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino at pinagpala siya ng Diyos. Paano naging matalino si Jesus? Paano siyang naging matipuno, malakas ang katawan? Dahil sumusunod siya sa batas ng kalusugan. Lahat ng pinapakain sa kanya ng magulang niya, pinakain niya. Kaya sana sa maikling pag-uusap natin na ito, ay tayo ay nakapulot ng aral na ating isa sa kabuhayan, hindi yung nakinig lang sa kabila, lalabas na sa kabila. Sana mga anak, mga batang nakikinig ngayon, hindi lang ito basta aral. Ito po ay gawin natin para sa atin dito. Magiging mabuti tayong anak. Ngayon, kung meron pang prayer request dyan, binabati ko nga pala yung mga nanonood niya. Si Brother Arnel, nandyan din. Si Yet, nakita ko kanina sa ating tawag dito sa ating program na nanonood kanina. At marami pang iba. Si Brother George yan, nandyan si Brother George. At sino pa? At marami pa. Ito po yung mga prayer request. Nandyan din pala si B. Ito pong si B ay palagay ko katabi niya yung kanyang ina na si Kadele, si Paring Ben, si Brother Arnel, yung pisang kong si Rodel, si Jacinth, sino pa? Si Len, si Sister Jing Santos, si Risa, yan, si Brother Abding, si Inang, yun nga, sabi ko na si Yet, si Sister Tess, Sister Rose, si Sister Fe, si Sister Delia Godoy, si Nelson, si Bel, Sister Marites. Okay, may request po rito si Brother Ernesto Agudo na ipanalangin yung kanyang asawang may sakit. At Sister Marites, ang prayer request ay sana ay gumaling na ang lahat ng may karamdaman at maging okay na ang lahat. Yan po ay isang panalangin na dapat nating ipanalangin. Di ba nang nakaraan ang sabi ko po sa inyo na ang Diyos ay gustong pakinggan yung mga panalangin para sa iba. Kaya ngayong gabing ito ay tayo po ay mananalangin at sa darating pong Biyernes, mga kapatid, alas 7 rin, sana magsama-sama ulit tayo. At please, pakishare lang po ito. At ito pong video na ito, itong live na ito, ay mapapanood nyo rin sa YouTube. At sana palagi tayo magiging magkasama. Mahirap na mga kapatid, hindi natin hawak ang panahon. Hindi po sana nananakot tayo o
Nangangamba tayo? Hindi po. Lagi tayo nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Pero mabuti yung tayo'y handa. Okay, tayo po ay mananalangin ngayon. At sana ay samahan niyo ako at pakipikit ang inyong mga mata at yumupo tayo. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng kabutihan niyo na dinudulot sa amin. Sa napag-aralan po namin, sa gabing ito na nalalaman po namin na nandiyan kayo upang kami po ay gabayan. Salamat po sa mga nakapakinig sa amin na sigurado po at nalalaman po namin at nakatitiyak po kami na sila po ay ginabayan ng inyong banal na Espiritu. Nakikiusap po kami ngayong gabi, Ama, sa inyo na sana po ay gumaling na ang lahat ng may karamdaman. Ang may bahay po ni Brother George Agudo, na sana po siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At ang request po namin lahat sa pangunguna ni Sister Marites Tabion, na sana po umalis na po ang pandemyang ito at magsigaling na po ang mga may karamdaman upang maging normal na ang lahat. Nalalaman po namin na hindi niyo kami pababayaan, Ama. At sana po ay biyayaan niyo po kami ng masagana. Maraming pagpapala, biyaya sana ang amin natatanggap sa araw-araw. Biyayang pang material, pang pisikal at pang espiritual. Nakikiusap po kami na lagi niyong hahawakan ng aming kamay upang sa lahat namin lalakaran ay kayo po ang umaalalay sa amin katulong ng inyong mga banal na anghel. At nakikiusap din po kami, Ama, na sana po sa darating na Biyernes, ganito rin pong oras, ay samahan niyo po muli kami. At magkakaroon po muli kami ng pag-uusap o topic na naaayon sa inyong banal na kalooban. Muli, salamat sa inyo. At sana po ang mga tagapakinig, tagapanood ay huwag pong magsasawa sa mga tinatalakay po namin gabi-gabi. Sa tuwing gabi-gabi ng aming pagpupulong. Muli po, salamat sa inyo at ang lahat po hinihiling namin, pinagpapasalamat. Ito po ay alang-alang po lahat na tatanggapin namin sa pangalan po ng aming Panginoon. Muli po, salamat sa inyo at sana sumagana nawa ang ating buhay. Maraming salamat po. Happy midweek at pagpalain tayo sa mga sasunod na araw hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes. Maraming salamat po. Happy midweek.